girl stands with fire in her soul, fighting shadows that took their toll. Alone she rose like the morning light, fearless voice in the endless fight. Through the whispers of the doubtful breeze, she faced the storm and bent no knees. Ayun nga guys, so sa mga nagfa-follow dyan sa politics, this is Political Attack Pig and here with my co-host, si Kay. So meron ba tayo Hi. girl talaga, super pasabog. Hindi ko talaga kinaya talaga lahat ng mga pasabog. So parang, ano yun, parang akong nasa tornado na nag-cartwheel ako afterwards tas uminom ako ng kape, ng sangkatutak. Parang gano'n yung nangyari ngayon, ang daming pasabog. Binabasa ko pa rin yung Facebook account nitong guest natin. At saka actually guys, first time tayo magkaroon ng guest ngayon na super mo yun, it comes with the name. Hindi lang siya slightly shady, super shady talaga nitong pasabog girl natin ngayon. So let's welcome guys, Miss Pebbles Talaquera. Hello, Miss Hi! Pebbles. Good Good afternoon. Pasensya afternoon. na kayo. Hawa ka na paghintay ko kayo kasi Ay, talaga hindi, nakalimutan ko siya. hindi po talaga. Kasi importante po sa amin ngayon yung segment po namin na kasama po namin kayo at super shady po talaga yung mga pasabi nito mga nakarang araw. Hindi po namin talaga alam kung anong saan namin masisimulan. Sasimulan po ba namin kay Harry? Simulan po ba namin kay Bongo? Kay Sarah? Kung mga, sobrang dami talaga. Sobrang, Umpisahan natin sa dahig. ay, gusto ko talaga yan. Gusto ko talaga yan. So, alam mo guys, si Madam Pebbles is willing to let's talk about everything, anything na probably na we could think about asking if you probably would ask kung pag-upaulakan ulit tayo ni Miss Pebbles for a second round, siguro probably just message us or uh, put on the comment section yung pwede yung tanongin sa kanya. But anyways, ayaw na namin po medyo tanungin yung mga natanong po ng iba pong mga tao about Yes. you and all of those things po. Pero we admire yung courage po yun, napunta pa kayo sa Tricom para sabihin. Kasi totoo lang po, Miss Pebbles, sa loob noon po, akala ko, DDS po, DDS po kayo. Kasi Yes. yun nga po, binabanatan nyo DDS po ako yung, dati. oh. Noong Tapos, 2016. tapos nanonood, nakikinig ako kanina, dun sa interview nyo kay Top 1, tapos hindi pala kayo. Tapos parang naisip ko, ano yun sa disinformation? Yung basta ang ginagawa ni Madam Pebbles dun. Doon ko na parang na-realize na parang, okay, there's something wrong. Mayroong misunderstanding between ang pagkakakilala ko sa inyo at yung gusto nyo po talagang mangyari. Isiwalat yung alam nyo. Which Saka is, hindi. Nag-announce ako noong 2020 na hindi na ako DDS. mm, Hindi niyo nabasa dun sa post ko. Nag-ano yan ang daming shares. ay, syempre, Kinalkal ko yung kinalkal ko yung post ko noong 2020. Actually, ang mm, nag-post pa sa akin, ABS Kapamilya Kingdom. Tapos mm, maraming media din, maraming nag-share ng post ko na hindi na ako DDS. Tapos sinabi ko dun yung dahilan. Kaya mm. 2020 pa lang, hindi na ako DDS. Talaga. So, doon po tayo sa Tricom. Mapunta po tayo sa Tricom. Kasi una pong pasabog yung buton yung Polvoron video. Which is, alam po natin yun, unang kita po natin talaga yun. Peke po talaga yun. Yes, yes. Tapos, kahit po yung statement ni Harry Roque po ngayon, sabi niya, pina-authenticate daw. Paano nangyaring pinapa-authenticate yung peke? Ano yun? Paano natin i-contest yun? 'Di ba? Ganito kasi yan, sa akin kasi, nung unang kita ko rin peke yan. So, nung time na actually, nagkamali pa nga ako, kinorek pa nila ako, hindi daw Vancouver, kundi New York. So, nag-thank you ako for correcting me na sa New York nyo pala yan pinremiere. Ibig sabihin, wala ako talagang alam dyan. Hindi ko yan alam. Pero kasi, nung nakita ko yan, nung sinend sa akin ni Maharlika, yung copy niyan, July 22, SONA ng presidente. Mm. Tapos, yun yung time na linabas nila yan. So, may explanation dun si Harry kung paano malalaman na deepfake or hindi. Na ini-explain niya lang.
So, So, ba't kumbaga parang konti dinownload nila yung apps, tapos sila yung nag-authenticate. yun nga po, kasi nagtataka po kami, lahat po kami na nakakita nung copy na yun. Bakit po sobrang desidido sila na sabihin na authenticated 'tong video na 'to? 'Di ba kapag totoo naman, hindi mo naman kailangan na authentic 'to. Kailangan yung Yes, 'di ba parang yes, yes. ilabas mo na lang siya. Kasi ang tagal 'di ba ang tagal-tagal po nating hinintay na sabi nila may pasabog sila, Polvoron video, ang tagal-tagal Mm. nating hinintay yan. Nung nilabas nila parang dismayado tayo lahat tapos sabihin nila, "Ay hindi, authenticated na ni Martica yan," o ganyan, nagtuturuan sila. Tapos Tapos ano ang pa yan? mm, Ay, hindi lahat ng DDS shinare yan kasi alam nila kung peke o hindi. totoo naman din. Kahit naman po siguro, unang tingin pa lang po, Miss Pebbles, halatang Diba? fake na po eh. Maraming DDS na solid na hindi yan shinare. Totoo. Pero ang napansin po natin po lahat, no, lahat po sila lagi ay authenticated yan. Pero hindi naman sila nagsabi, sino naman nila sinabi kung sino yung nag-authenticate. Basta sinabi lang na authenticated. So, nung sinabihan po kayo, wait lang po, isang clarification po. Kay Harry Roque po ba originally galing yung video or kay Maharlika? Kay Harry Roque. Kay Harry Roque. Sinabi po ba ni Harry Roque kung saan niya nakuha yun? Sinend na sa kanya yung SS. Mm-mm. Ini-screenshot lang yung video, hindi sinend sa kanya yung whole. Lul. Ngayon, nasa Hong Kong kami that time. Yun yung Mm-mm. pinag-uusapan nang dumating ako na meron na siya, okay na yung video, galing nga daw sa isang pamangkin ng politician, gano'n, ganyan. So that time pa lang, sabi ko, parang ngayon pa lang nagawa? Parang ngayon pa lang, bakit gano'n? Parang mali yata yung sinasabi. Ibig sabihin, talagang parang pinagawa at meron na, andyan na, okay na, may screenshot na siya. So ano to pinagawa? Hindi ako nagsasalita kasi nagsasalita sila that time kung paano ilalabas. In fairness sa mga vloggers na kasama ko, wala silang alam dyan. Basta bibigay lang sila ng mga idea na dapat international vlogger yung maglalabas niyan, ganun ganyan. Kasi excited sila eh. Pero walang pinakita si Harry, maski yung screenshot nung sinend sa kanya na okay na yung video, yung picture. Hindi niya pinakita. So yung mga kasama niyo po dun sa restaurant sa Hong Kong, walang alam regarding Wala, that. hindi namin nakita. Ano na lang yan, nakita namin na planado pala nila talaga yung ilabas ng kasabay ng SONA. I see. So yun po ba sorry, patanong na ako isa. Curious lang ako. Is that the reason why po kaya nagpunta ka po dun sa last hearing because of that Pulmoron video? Yes. Ako yung parang nagpunta doon kasi di ba ang topic nila is about fake news. Fake news. Tama po. And naging kritiko ako ng administrasyon. Alam niyo naman yan. So sabi ko, it's time na bumawi naman ako sa mga nasabi ko kalabit sa presidente, first lady. So sabi ko, eto na, this is it. Bahala na kung magalit sila sa akin. Kasi wala naman kaming problema nila Maharlika sa mga iba kong friends. Nagulat talaga sila lumabas ako. Miss Pebbles, Unexpected. Miss Pebbles, kasi ilang beses na po sila nagpatawag kasi nag-a-attend po ako minsan ng legislative hearing sa HOR. Ilang beses na po sila nagpatawag ng hearing. Ano po talaga yung nag-udyok sa'yo na, okay, this is the right time for me na pumunta doon para sabihin yung gusto kong sabihin, na tama na yung ginagawa ninyo at mali na kayo at nabubwisit na ako. Oo. Sawang-sawa na ako dun sa bangag-bangag, adik-adik na pati ko, tinatawag nilang ganyan. Totoo. Na open naman yung buhay ko na gumamit ako noong araw. Diba? Tawang-sawa na ako dun sa mga trolls na walang tigil sa pagbangag-bangag, adik-adik, ngiwi-ngiwi na yan, na lahat na lang ng binabato nila kapag nag-post ka is puro ganon. Pues, tapusin natin to. Ano tayo? Facts. Kung gusto niyo magbatuhan tayo sa social media, maglabas kayo ng resibo, maglalabas ako ng resibo, tara, magtalakan tayo. Ititigil ko tong ito yung bangag-bangag, adik-adik, ngiwi-ngiwi na to nila Harry Roque. So, may tanong po ako okay. last para sa Tricom before si Kay po. Sorry po, ma-hijack ko. Nakita niyo po yung mga mga DDS, other DDS vloggers po doon, sila Coco Locoy, sila Joy De Vivre, Trixie. Nakita ko sila, pero kasi malayo ako sa kanila. Nagtaka nga ako Akala ko, kasabay ko sila. Doon ako nakalinya sa kanila. Tapos at tagal na, bakit hindi pa ako pinapalabas?
Kasi ang ine-expect ko talaga doon, kasabay ko sila, katabi ko silang lahat. Kilala niyo po ba sila? Nakakasama niyo po ba sila sa mga meetings? Meetings, hindi. Kung may meeting, kung First meron na. time lang yung sa Hong Kong. Even GC, wala ako sa GC nila. I see. So, personally, you don't know them? Si Joey Bibre, yan, nakasama ko ng ilang beses lang. Mm. Tapos, si Sec Trixie Cruz Angeles, friend ko talaga yan. Mm. And Tio, One nakita ko lang yan sa Hong Kong. Ang Tio. How true po? Kasi ang sabi po ng ibang DDS po doon, hindi po sila nabibigyan ng pera. Kasi kasi napag-usapan namin pa sa previous episode po namin, na wala po kaming issue sa pagbigyan ng pera. Lalo kapag yan naman talagang pinagkakitaan mo. You'd earn. Hindi naman pwedeng pagkaila yun. For them, yun lang ginagawa. Na kasi Joey De Vivre, Coco Locoy, laging live yan eh. Pero naniniwala po ba kayo sa sinasabi nilang hindi sila paid at a certain point? Maybe Kokoy and Joey, hindi siguro sila paid kasi naghahanap siya ngayon ng ng donation for the pambayad ng lawyer dahil dinimanda niya si Barbers. Mm. Pero malakas ang revenue niya sa YouTube. Kasi kung mag-live yan, 6 na oras. Totoo. Kasi nakasama ko na rin sila hindi na sa nakasama, nakikita ko sila magla-live kahit sa TikTok. Medyo malakas din sila. Hindi ko naman din nakikita kasi na medyo Pero yung iba, hindi ko sure. Hindi sure. So sino po yung personal, last question before po si Kay. Sino po yung talagang nakasama nyo na masasabing yung depende ko yung gusto nyo sagutin. Masasabing yung inutusan, binayaran para ikalat yung mga fake news na to? Wala. Wala naman. Wala. In fairness, wala. Okay. Talagang trolls ang nagkalat niyan. Dinabas ni trolls Mahal ni Harry Roque yan. Yung mga time na nandun yung mga taong nandun sa New York, sila unang naglabas niyan. And then sinundan na ng mga trolls. Ako, screenshot lang ang pinost ko, pero hindi ko pinost yung video kasi fake. So technically, ang gagawin lang is na meron lang silang set of people like vloggers, tapos yung following ng mga vloggers na to is like hindi totoo. Para masabi na marami silang Sa karamihan naglabas ng vlogger na yan, yung mga may revenue sa sa YouTube. So Pinagkakitaan nila yan. Ang labanan pala is hindi parang hindi siya authentic eh. Organic na likes, tulad ng sinasabi ni Trixie, organic daw yung mga nagla-like sa kanila, but it's trolls. So at tapos trolls yan. Huwag na nagpo-content tayong magpechosa na ang troll farm nagsimula nung Duterte election. 2016? 2016, inexplain sa harap namin yan. Hindi ba 2015 nag-start yung maraming sila TP4? Pa yun? Anonymous pa yan si TP4 eh. Oo. Tapos nung nanalo siya, nagpa-Thanksgiving party sila, di ba? Iba-ibang grupo yan eh. Meron celebrities. Sa celebrities ako, Kalamoka. Oo, totoo. Yun. Nung nasa Intramuros kami, Thanksgiving, pinakita kung paano yan ginawa, yung troll farm na yan. So yan po yung Pogo? Hindi. Diyan nagsimula ang troll farm. Yan yung bakit nagugulat sila. Ang daming share, ang daming views and reactions. Oo, kasi yung akin nga lang dun, ilan ng shares and reactions ko nung time na lumalaban ako for Duterte. Kami ni Bruce Rivera. Paano po nag-start? Paano nag-operate yung troll farm po? May dalawang laptop that time. Nasa harap namin. Ano na yun party na yun may kainan, ganyan. Tapos yun na, sinabi na, ito yung eksena natin kung bakit hindi tayo natalo. Ganyan. Pinakita nila. May nag-aano ng lalaki 2. Ganyan. Yun, pinakita nila. Nagsimula sa kanilang troll. So hindi talaga totoo na parang very genuine yung mga nag-like sa amin. Kaya pala talaga kapag may nagpaparally sila, parang wala naman nagpupunta. Wala talaga. Even the maisog. Ilang maisog ang inatinan ko.
Linangaw. Actually, kailangan ko lang nalaman yung about Ano din maisog. po ako nagpunta din po ako sa Liwasan nung unang maisog din nila dito saan to? May Liwasang Manila. Bonifacio. Liwasan mo. Doon ako noon punta ako doon Tapos tinignan ko sila parang tapos biglang maggagawa si SMNI ng news na parang merong 20,000. Sabi ko, Ang dami-dami, yes. paano 20,000 yun? Wala, sila lang yung puro kay OJC. Totoo. Kasi doon po tayo. Tapos, sa mga nagpunta talaga doon, alam talaga natin yung totoo. So, At paano araw-araw sila din. Totoo. Kasi, same people nakita mo rin. Kasi, alam mo talaga yung, yung ilang araw ba yun? 3 araw ata, 1 linggo? 5. Then, Limang in-extend ng 2 days, nag 1 week sila. Oo, diba? Ang tagal-tagal nun. Para wala. Kumusta ka naman? Sino bang taong Saka ang nakakaloka doon kasi kaya medyo parang naiilang ako. Pag sinimula na nila yung program, meron parang mga Jesus is alive na mga sasayaw-sayaw kang gano'n, sasabayan mo yung mga KOJC. Hindi ako pwede sumabay sa ganyan. Kristyano, hindi naman ako member nyo, no? Madam, maano tayo? Kasi biglang naalala ko tuloy kasi baka makalimutan ang question na to. Kumusta po yung mental health ni Sarah? Parang baliw na yata talaga. Kasi biglang galit, magsasabi ng something, tas biglang mabait, tas hindi niya Scripted kasi. Scripted. Scripted. Ano po yung scripted yung galit niya o yung scripted yung sinasabi niyang Scripted mabait yung mga sinasabi niya sa kagagawin niya. Kaso nagkamali, ang tanga nung nagtuturo, ang tanga ng operator. Alam mo Sino yun, po ba yung operator ni Sarah? Ni VP Sarah? Hindi ko na pwede pangalanan. Baka ilang nang dumating dito, ilang bulaklak. Speaking po of bulaklak, yes, natanggap niyo po yan right after your appearance sa Yes. TRICOM hearing, right? Yes. Well, obviously, kasi nalaman na po nila yung totoong muka sa likod ni Pebbles Talakera, right? Yes. So, Ano pong naramdaman nyo wala. after? Hindi kayo natakot? Hindi. Nabahala? Kasi kung gusto nilang pumatay, wala nang ganyan-ganyan pa. Diretso na. Dami yung arte. Well, death threat po talaga yan. Pero hindi nyo po ba wala po kayong idea kung kanino galing? Yung tao behind it? Siyempre meron. Pero Palagay niyo ayoko po ba munang si magsabi ng pangalan or magbintang. Hindi ako sure. Kasi tinatrabaho na siya ngayon eh. Actually, alam na namin kung saan galing yung bulaklak, kung saan binili. Yun yung mali nila. somewhere in Bataan? Ha? Somewhere in Bataan po ba ito? No. Somewhere in Manila. Oh. Dama. Kasi Yes! yung star nung last hearing nag-name drop nyo sina Harry Roque, Maharlika, regarding the Polvoran video. Yes, and then, may sworn statement ka pa on that day. Yes. And then, a few days after, nagsampa ng kaso. Nagsampa ng kaso ang NBI against Harry Roque and Maharlika, di po ba? Mm-hmm. So, palagay niyo po ba dahil yun sa mga nilabas mo sa komite? Oo. Or marami pa po pa kayong gustong ilabas? Marami. Ilan pa lang yan? So, actually po, ang dami nyo nga po nilalabas lately sa page nyo. Tulad ng intro ko kanina parang nasulog ko ng tornado kanina, parang nakikinig ko sa ibang interview. Parang, wait lang, may pangalan ulit, may binanggit ulit, oh my God, ano nangyayari? Oo, diba? So, ang tawag dito, marami pa, napakadami. Sobrang dami kong resibo. Meron po din kayong tinukoy sa interview ni Tapuan. Sa mga hindi pa nakinig doon sa interview ni Tapuan, sobrang marami, may mga pasabog doon. Pero nakakaloka doon yung tanong doon na meron pang tumatakbo ngayon na mamamatay tao. Meron. Biglang ganun, tas dalawa. Parang pareho po ba yung iniisip po natin o same people lang din naman din. Hindi na tayo magpapangalan pero expect na natin na sabihin na natin sila si B1, B2. Alright. Parang hindi naman na tayo nagtataka. Di ba?
Yung isa nga parang biglang nawala nga ng parang bulangan ng nagkahulian, Oo. 'di ba? 'Di ba? Tapos Yes, ngayon, yes. ay grabe. 'Di na tayo nagtataka. Pero 'di ba nga parang nabanggit yung si Bongo. Meron po kayong post sa Facebook about Mm. Hanilet at Bongo. Mm. Ano ba 'to, parang para ba silang ang labas kasi nun, yung post niyo, para silang mafia. Gano'n po ba yung labas Mafia ng naman talaga eh. Ang mafia tawag talaga? dito, 'di ba, sila rin naman eh, 'di ba? Nagalit Mm, si Baste, tinalak-talakan niya si Bongo, 'di ba? mm. Traitor daw, gano'n ganyan. Oo, And totoo. Sara and Bongo hindi sila close. Magkaaway 'yan. Dahil ang loyalty ni Bongo ay na kay Hanilet, wala sa Mm. nanay nila Sara. Hindi rin kay Digong? Hmm? Hindi rin kay Digong? Hindi, ibig sabihin, mas ano siya sa pamilya ni Mas Hanilet close kaysa siya sa kay pamilya Hanilet kaysa sa oo, pamilya nila Sara. ni Sara. Ta's may feud naman din 'tong sila Sara kay Digong? Oo, kasi marami yang gulo, malalim. Malalim. Meron din mas mostly about power and pera. Grabe 'no, iba talaga nagagawa ng sakim ka 'no? Actually, sa akin wala kayong makikitang picture dati na magkasama si Sara saka si Kitty. Hinahamon ko sila maglabas. Lately na lang po yun, tama? Ngayon Yung na lang. nagbakasyon sila, nagbakasyon Yes. sila sa May Japan, Galit na galit I yan think. si Sara kay Kitty. Bakit? Eh syempre, 'di ba, napunta na yung attention sa kanila. Kala Kasi nga Kitty, wala na sa kanila. totoo Tinatawag niya nga yan duling eh. totoo naman din nagpagawa ka ng ilong 'di ba, mapupunta Ang talaga tawag atin. niya diyan sa kapatid niya sa labas, duling. Galing. Imagine ko lang kung paano siya magsalita at sabihin niya ng duling 'no? In Bisaya, nakalimutan ko na eh kung paano siya in Bisaya eh. Pero ang tawag niya doon duling. Talaga. Tapos, kung para silang triad, so sino yung kasi sa mga legislative hearing, ang tinutukoy lagi is Pulong, si Mans, tapos si Bongo. Tapos parang ang galamay nila is si Bato. Hindi, hindi gano'n. Hindi gano'n? Paano po? Pulong, Bongo, Mans, yan. Tapos, marami silang galamay. Marami silang galamay. Marami Sa mga silang iba dito baka tao. sabihin nilang di totoo. Manood kayo kasi ng legislative hearing minsan nagpapangalan talaga sila ng pangalan dun. So walang Mm. kasuhan dito mangyayari. Oo, So, marami oo. silang galamay. Hindi pwedeng si Bato lang. Marami silang galamay kasi maraming marami silang sindikato. So, related din ba sila? Paano pong sindikato? Oo. Ano Sindikato, pong ibig niyo sabihin? smuggling, drugs, Drug smuggling? pogo. Hindi naman Okay, pwedeng opo. hawakan lang ng isang tao yan. Siyempre marami kang tao dapat dyan. At isa na po doon sina Wait, po ba? Harry Roque, tama? Yes, yan sa pogo na yan. Ako mismo nagpunta sa Bataan, sa Maribeles, nagulat sila. Sabi nga nila, ang tapang mo, ikaw lang mag-isa, nagpunta ka talaga Ay, dito. ma-segue tayo ng konti, madam. Naalala mo, madam, nung pumunta yung boy toy niya doon sa legislative hearing? Yes! Naniwala ka ba sa sinabi Si niya na AJ De La Serna. Naalala mo nung sabi niya is, ay umutang ako ng pera sa family ko para pangtustos sa pagpipiloto niya. Naniniwala Yes. po ba kayo doon? Hindi. Oo. Kasi mo Alam pa mo mga bakla. meritibo. Diyos ko, bakla na ako. Binabakla pa ako. Kaya hindi ako magmukhang babae. So magkano po yung ginastos Hindi ko naman alam kung magkano ginastos niya. Pero lahat ng sinabi ni AJ, scripted yung gawa ni Harry yun. Which is hindi tayo naniniwala kasi nga ang pangit talaga ng script. Kung sino man talaga yung gumawa ng script na yun, fire the person or whatever it is. Siguro nagkakalkal na ng basura ngayon. Sobrang pangit talaga. Wala talagang maniniwala. Oo. Saka, katulad ngayon, naglabas ako ng mga resibo, ng Mm-mm. mga interview ko sa mga magsasaka. Bakit hindi niya sinasagot? Samantalang kung lumabas ako sa pulburon, ang dami niyang halhal. Yes po. Totoo. Ano pong istorya
Oo, about dyan sa land grabbing sa Bataan grabe na kasi involve si Harry Roque at yung misis niya. kasi po ang ano 'di ba, para magbigay tayo ng idea sa mga taong nakakalimot kung sino si Harry Roque ulit. Alam natin sikat si Harry Roque ngayon kasi nga haggard na haggard siya ngayon sa Hague. Si Harry Roque ay isang human rights lawyer. Lawyer. Oo, yan. Tapos may issue siya ngayon sa land grabbing. So Mm. paano po yung nangyari? Na isang human rights lawyer Actually, yung grab. land grabbing, nag-i-start na yan, spokesperson pa lang siya. So kaya siya naging spokesperson para gawin din niya yung mas Hindi. malakas. Kumbaga, actually, hindi nga pwedeng ilagay yung pangalan niya eh. Yung sa, yung First Bataan Holdings Corporation ba yan? Parang ganon. Nakapangalan yun kay Myla Roque. So kaya pala hindi pinapapunta si Myla sa legislative hearing para Magwe-question siya ng bonggang-bongga. totoo. Kasi ilang beses na siyang ni-request ng legislative hearing na mag-attend tas hindi siya pinapapunta, sasabihin niya nasa ibang bansa or may Yes. ginagawa or something ganyan. Wait lang, ano bang role talaga nung quote-unquote wife niya? Ano, front niya lang ba to? Para meron lang pasahan ng just in case meron siyang transaction. Pangalan mo na lang nilagay ko. Yes. Tapos dahil nga sa spokesperson pa si Harry that time, so hindi siya pwede dahil illegal talaga yan. Kahit na sabihin na nating legal nilang binibili, hindi pwede kasi government official siya eh. Totoo, bawal yun. So hindi pwede. So unang linabas dyan yan si Myla. And then yung Biancham, di ba pangalan niya nung anak niya. Mm. Ang pagkakaalam ng mga tao pa nga dyan, Chinese na pangalan niyan at ano lang siya. Kumbaga parang may share lang siya, ganon. Sa kanya yan. Kay Bianca and Hami. Pinagsamang pangalan ng anak niya yan. May anak pa. Hindi ko alam. May Kasi anak siya, Di si ba? Anak Bianca, ni saka Harry. si Hami. Yan siya nag-lock. Di ba, parang, kasi hindi ako masyado nagkakalkal ng mga personal na life ng mga politiko eh. Parang nung tumakbong senador ata tumakbong senador si Harry Roque, doon ko nalaman na may asawa pala siya. Under Uniteam, oo. Oo, tapos biglang may anak pala. Parang hindi man nababanggit. Bianca and Hami. Dalawa. Dalawa, isang babae, isang lalaki. Tapos meron pa siyang pinagsama niya yung Bianc saka yung Ham, kaya Biancham. Di ba? Parang ang laki. Binabalikan ko lahat ng sinagot niya doon sa legislative hearing. Parang hindi naman siguro ganun kalaki yung sweldo na kinikita mo sa pagiging lawyer. Hindi rin naman din siguro ganun kalaking kinikita mo as spokesperson. Pero Bongga, di ba? Ang daming pera. Para bumili ka ng isang isla. totoo. Kasi isang isla, maging representante ka sa napakalaking negosyo. Di ba parang paano mo nagawa yun? Kaya nga talaga siya hindi makapagpakita ng kahit anong dokumento. At tinakasan niya talaga. Actually, yung pagtakas niya, ramdam ko yan. Kasi ka-message ko pa siya. So pinagplanuhan niya talaga. Kinukumusta ko siya. Kumusta ka na? Kapag kapanood ko, yung na-contempt siya, lahat, kinukumusta ko siya, are you okay? Sabi niya, sumasagot siya, I'm not okay. Kaya yung pagtakas niya, sabi ko, ay, tumakas na, alam ko na to. Yun po ba yung rason kaya tumakas si Harry Roque, wife niya? Yan. Dahil sa Maraming issue sa makakalkal Bataan. sa kanila. Parang, di ba wala na ata yung wife niya before pa siya pumunta ng Oo, wala na rin. Pero di ba naglabas ng statement na parang gusto niya na magpa-interview lumabas sa Tapos hindi naman din tinuloy. Oo, tapos nag-promise din si Harry Roque na magbigay ng dokumento Hindi na siya bumalik. Marami talagang kalokohan si Harry Roque. Kaya pala nag-hagar si Harry Roque. Nakita niyo yung mukha, no? Oo. Sobrang stress niya. Ang Lalo na kung hindi ka sanay sa isang lugar na malamig yung winter. Na hindi ka naman, ako kasi 23 years ako tumira sa Japan, sanay ako dyan. Pag hindi ka sanay dyan, stress ka, mag-isa ka lang, wala kang kausap, uuwi ang baliw. Mabalik po tayo doon sa land grabbing sa farmers. Ano pong ginawa nila doon? Actually, ang unang
inisip ko, akala ko sakahan kasi nga farmers. Mm. Isa pala siyang island na pabundok, tapos beach, yung Lucky Beach. La- Pagdating ko doon, sumakay ako ng bangka, hala, beach 'to. So, kailangan pang umakyat pala sa bundok para makita yung binili nilang lupa. Pero Sa nung kausap ko na yung mga magsasaka, ang sabi nila, yung may mga nagbenta talaga, meron, 15 ang nagbenta ng lupa dun sa taas. Pero ang gusto ng Biancham at ng First Bataan Holdings, yung pag-aari nilang kumpanya is hanggang beach. hindi mo naman pwedeng bilhin yun hanggang beach eh. Oo, kasi 'di ba ano 'yan? Public domain yun eh. Yes, ang pinalalabas nila is binayaran nila na hanggang beach yung binili. Kaya nga ang plano niya diyan is floating yacht na pogo. Ah. So, yun, Harry Roque talaga, may pakana talaga, marami talaga siyang pakana sa Pogo. Oo, marami. 'Di ba Ah, pinost ko yung picture na kausap niya mga pogo? oo, Pogo, naalala ko yung post niyo po na yun. Mm. Kaya pala talaga. Pati yung Porac. Saka magkakilala sila nila Alice, nila Totoo. Guo. Kasi nga, dun sa hearing, dun siya nahuli. Oo, magkakakilala sila. Dun siya nahuli sa mismong bunganga niya. Siya mismo nagsabi, hinuhuli nga siya dun eh. Tapos, Oo. iniikot-ikot niya yung statement niya. Syempre, wala na eh, recorded na eh. Pwede namang ulitin yan eh. O, ba't kang sisinungaling ngayon? Tapos sabi niya, hindi, wala namang sinasabing ganun. Parang ganun yung statement niya. Pero, seryoso ka ba? Abogado ka, tapos hanggang sa parang, sinabi niya, magkakasama naman tayo dito. Parang, ano mo yung kinukuha mo na yung loob ng tao, parang hindi na sila magtanong. Parang, sinabi mo eh. Statement Tapos mo eh. ngayon eksena nila, kaaway siya ng Panelo, tumatalak si Panelo sa kanya, magkakasama sila, Diyos ko. Syempre, drama na lang din po yun, no? Yes! But parang maraming lawyers ang involved dyan sa Pogo. There's Panelo, there's Harry Roque. I think may nabanggit ka po sa isang interview with Top One na may napatay na or pinatay na Oo, lawyer na sa lawyer Porac. sa Santa Rita, actually it's Santa Rita, Pampanga. Santa Rita. Oo, January 28, 2020 pa 'to, parang gano'n yung date. Magbabayaran na ng pera. Do'n yung 15 magsasaka, pinapunta sa Land Bank Santa Rita branch. Mm. Land Bank San Fernando branch. San Fernando, Pampanga branch? Oo, branch. Tapos papunta na yung lawyer, nasa Santa Rita siya, do'n siya binaril kasama yung driver. Ngayon, may tumawag do'n sa isang magsasaka na na-ambush si attorney. So, papaano nagkabayaran? Wala yung lawyer. Totoo. Pinatay eh. Tapos bakit lumabas na, nasa title, canceled na, at nakalagay sa likod, nabayaran na sila ng First Bataan na pag-aari ni Myla Roque. Paano nga magkakabayaran kung pinatay during time na magkakabayaran sila, bago magkabayaran, pinatay, pinagbabaril, inambush ng riding in tandem. Yun po ang nirereklamo ng mga farmers na nagbenta or Oo, na nagbebenta sa wala kanila ng silang lupa. natanggap. At totoong wala silang natanggap. So makatuwid, niloko pa nila yung mga taong dapat magbentahan sa kanila. Maliban na Oo, gusto nila talagang ilan grab, niloko pa nila yung mga na niloko legitimate nila. na magbebenta. And bago papatayin, meron ding isang eksena na nagkabayaran sa barangay. Barangay Biyaan ba yun? Yun, pangalan ng barangay dun sa Maribeles. Pero, katulad ng isang nagreklamo na 4 million yung babayaran sa kanya, hinulugan lang siya binigyan lang siya ng 1.2 million. After nun, hindi na siya binayaran hanggang ngayon. Akla ng taon. Grabe talaga yung ugaling ganun.
May isa akong Sino pa? lalabas na interview. Ito, willing magpakita ng mukha. Pero hindi ko pa rin papakita. Mas Mm. malaki at mas katarantaduhan yung ginawa nito ni Harry Roque. Dahil pinapunta niya pa sa law firm niya sa Makati. Tapos hindi niya linabas. Yung matanda. Grabe. Kaya talaga, parang gagawin niya talaga lahat para hindi mabunyag 'tong mga kalokohan niya na 'to, eh. Sobra, ang dami niyang kalokohan, ang dami pang lumabas. Kaya pati yan kayong mga taga Maribeles or taga Bataan, lalo na yung sa RD, sa Register of Deeds ba yan, yung kuha na ng titulo. Mm. Ikaw, attorney Cappuccino yata. Attorney yata to eh. Ikaw ang naglabas ng mga canceled, title yan. Umanda ka sa akin dahil mag-iingay ako. Grabe. Kung sino man yung attorney, yung mga land grab niya yan. Grabe, Kawawa yung mahihirap. Kawawa sila. Sobrang kawawa. Sobra. Totoo yan. Sobrang kawawa sila. May kinalaman po ba dito yung mga Garcia? Alam mo na kung sino naman ang malalakas sa Bataan. Oh my God. Buti kilala mo yan. Bakit ko siya Hindi hindi po ko ba kaya sila yung binabanggit, ha? Isa Hindi yan po sa ba mga sila pasabog ko. Isa sa mga pasabog ko yan, pero Oh, medyo bandang huli pa siya. Oh my God. Sino pa itong mga sino pa itong mga powerful people na Kilala to? mo ang mga Garcia, ha? Mm. Pero, wait lang. Magtatanong-tanong din ako. Wait, mapabalik po tayo. Parang ito rin yung gusto kong tanungin. How true? Kasi, well, yung iba kasing tanong dito is like, natanong na din kay Tapon sa ibang interview din, yung lifestyle ng mga Dutertes. Pero ang dami ding mga kwento-kwento kung paano yung lifestyle tagal nila. Kasi meron pa yung one time, nagpunta ako ng Davao, may tinuro sa akin din na parang bahay daw ni Pulong. Sa ano yan? Cataluna Parang madadaan, Grande? parang Cataluna madadaan Grande. papuntang airport. Parang ganon. Saka hindi siya Parang subdivision. Nasa kalsada yata siya, parang ganon. nasa kalsada lang siya. Puti Oo, nasa yung kalsada siya. parang, malaki siyang property na puti yung Yes. wall. Sa kanya talaga yun. Oo, pati yung katabi nabili niya na. Oh my God. Guys, kung kung hindi kayo taga Davao and you've been to Davao, madadaanan nyo yun kapag galing kayo ng airport. Basta mapapansin mo talaga siya kasi isa lang siyang malaking property na puti lang yung Kilala niyo si Canada? Ano ba tong vlogger na to? Basta may Canada eh. Pinagtatanggol ako nun nung vlogger na yun eh. Naunahan niya ako dyan. Pinost niya kahapon. Ginugel niya, satellite. talaga. Oo, nakita lumabas. Sabi ko, Sabi ko, tapos shinare ko. Sabi ko, totoo to. Wait lang, Miss Pebbles, meron ding blind item last year. Hindi ko alam kung last year regarding kay Fiona. Hindi ko alam kung alam mo to. Blind item pero not sure kung siya yun to ha. May bumiling gasolinahan. Si ano yun eh? Hanilet yun eh. Nilit pa yun? Para sa Oo. May gasolinahan siya sa Davao. Wait lang. Ang pagkakalala ko before, ang sabi nila, ang negosyo ni Hanilet is Mr. Donut. And Pero catering. And catering. Ano ba talaga yung mga negosyo niya? Aside from pinag-isas yan, di ba? May gasoline station. maliban na sa gasoline station, yung mga construction din, sa kanya din yan. Oo, yan. Yung kukuha sa kanya, smuggling ng buhangin sa kanang bakal. Paano smuggling yung negosyo nila? Mainly. Yes. Kaya alam nyo ba na hindi tayo nabudol ni BBM. Nabudol tayo ng mga Duterte. Totoo. Kasi may nagkwento rin sa akin before na nakilala mo din na parang ang term niya is like they're cheap. They're cheap people pretending to be like simple people. Compared to the Marcoses na parang not normal lang na yan. Alam mo may kaya kasi, sila. Alam mo, hindi kasi tayo taga Davao.
Kaya wala tayong alam. Sinakyan natin siya eh. Honestly, Ang galing, wala akong alam sa mga nasakyan natin siya. Duterte. Oo, sinakyan natin yung mga Duterte na akala natin totoo eh. Kasi nga, wala tayong alam. Kasi ako, nung in-endorse ko yan, hindi pa siya nagsasabi na tatakbo siyang presidente noong 2016. Ngayon, malapit na mag-eleksyon, tapos eto na lumalabas sa mga sino tatakbong presidente, ganyan. Sabi ko, nag-post ako, sabi ko, ay ang gusto kong tumakbong presidente, sana tumakbo yung mayor ng Davao. That time si Duterte ang mayor. Sabi ko kasi nakikita ko sa kinikwento ng mga anak-anakang kong trans na tahimik daw ang Davao, ganyan-ganyan. Dahil nga magaling daw yung si Duterte. So, sinearch ko. Pero wala akong na-search ng mga yung mga pinatay yung ganito, pinatay si ganyan, may DDS, ay yung death squad, yung gano'n. Wala talaga, promise. Kasi kung na-research ko yan, hindi kita i-endorse. Tsaka, Miss Pebbles, kasi aminado din ako, DDS din kasi ako before. So, I followed yung mga sikat na, kasama mo mga sikat na vloggers. So, nung nag-start, Mocha, well, I didn't follow Mocha, kasi ayaw ko talaga sa kanya. Sa TP, nung anonymous pa si Trixie, No, Sas was pink. West, oo, sinabi din naman din niya yun. Si Oo, TP, saka pa lang siya nag-transfer. oo, si TP sabi din niya ayaw din niya sa Marcoses, pero binibigyan niya ng benefit of doubt. Kasi since wala siyang information much about it, so hindi siya pwede mag-judge. Pero para sa kanya, medyo negative pa rin. Kasi, Bruce Rivera, ang isa sa mga vlogger noon, si Bruce, si Atty. Bruce. O si Sumalangit na po si Si Bruce. Minerva. True. Kasi tama yung sinasabi niyo noon eh, kasi parang sobrang sawang-sawa na tayo sa mga nakaraang umupo. Parang we want something new. Nagkataon ang meron lang tayong option before was si Duterte. Kahit gusto nating iboto si Miriam, alam nating mamamatay na. Papahirap natin, oo, di ba? Kahit gusto natin siyang umupo, hindi na kaya, di rin tatagal. Duterte yung last option natin. At nabenta talaga tayo doon sa mabenta yung niya, ginawa niya, yung pagmumura, ganyan. Parang sa atin, di ba, parang, ay gusto ko to, prangka, ay gusto ko to, ginagawa talaga yung yung hahalik, yung mga ganyan. Pero unti-unti, parang may something. Yung inumpisa na yung tokhang. Teka muna, parang kasi ako noon that time, pagka panalo niya, after ng inauguration niya, bumalik na ako sa Japan. Tumahimik ako. Kasi kailangan ko mag-concentrate sa trabaho, hindi ako pwedeng mag-vlog kasi nagte-training ako doon tinitrain ako na maging chef. Sabi niyo kayo. Oo, lumabas lang uli ako nung nag-away si Bruce sa si Sas. Kinampihan ko si Sas doon kasi kaaway ko si Bruce. Doon lang ako uli lumabas, pero wala ko talagang alam, promise, sa tokhang. Sobrang lala po nung tokhang na napaniwala po tayo lahat na tama lang yun. Naisipin po na, kasi ganun yung brainwashing nila sila lahat. Na parang, drug addict naman Kung ayaw nila magpa-rehab, okay na yan. Diba? Hanggang sa dumating yung issue ni Kian De Los Santos and all of those things. And bakit yung may hirap ang tinira ng tinira? Ba't hindi yung mga big drug lords? Yung mga big fish na drug lords? Ang sinasabi, di ba naalala nyo po nung time na yan na tinarget din si Dilima. Ako, I'm not supporting Dilima at any certain point. Kung totoo man yung mga paratang sa kanya. Pero halos lahat ng mga kasong na sinasabi nilang medyo big fish, walang nangyari. Di po ba? Saka ngayon mo, di ba? Ngayon mo maiintindihan na, shit, kawawa naman si Dilima kasi 6 na taon kinulong para hindi makapagsalita. Totoo. Di ba? Tapos babae. So naisip ko yan na research si Bakla. Research ako, pak. Na eto pa lang si Dilima. Iniimbestigahan na pala siya sa Davao. Kasi pero hindi mailabas ni Dilima dahil pinipigilan siya ni Noynoy. So si Noynoy, kaalyado ng Duterte yan. Noon. Yes, dahil yung nanay ni
Digong, isa yan sa mga nagpaalis kay Fem. Totoo. Oo, naalala ko yun, nakwento nila. Oo, kaya siya nagkaroon ng posisyon. Unang inalok nanay niya. Pero ipinasa ng nanay niya kay Digong. Pero ang sabi kasi nila is like, naalala ko yan eh. Nung DOJ secretary, basta at a certain point sa career ni De Lima, pinaimbestigahan ng DDS. Tapos wala rin daw na find out. Dahil Pero nga, pinigilan siya ni Noynoy. yun ang claim nila na wala silang nalaman. Pero meron palang nalaman. Marami. Maraming nalaman. Even, meron pa nga yung connection sa Robredo eh. Wait, anong totoo doon kay Robredo? Lahat nung Dahil bago si De Lima nag-imbestiga niyan, si Robredo muna. totoo. Kasi sobrang target si Robredo before. Ang daming paratang sa kanya. Oo, kaya alam mo yung alam na lahat ni Robredo lahat, alam niya na. Tapos eksena, 'di ba, namatay, bumagsak yung tapos biglang nagpunta agad sa condo niya, kinuha yung mga papel. Yung investigasyon niya. Kasi ang kwento dyan before was, ang pinapalabas nila was, hindi talaga, yung, di ba, parang simple-simpleng buhay, pero hindi naman talaga totoo. Tapos may mga ari-arian si Robredo na galing sa pera ng drug money, na may kinalaman din yung, tama ba yun, yung brother-in-law ba niya? Yung brother-in-law niya, yung kapatid. Brother-in-law ni Lenny. Brother-in-law ni Lenny na may kinalaman, tapos nagparatang pa sila. Yung parang bulag ba to o pilay na may something na 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 sakit sa katawan. Parang bulag eh. Di ba sobrang lala ng sobrang lala, di ko sabihing malala. Sobrang galing ng SOCMED people ni Duterte na kaya niyang manipulahin lahat ng information kapag mayroon siyang tinatarget isang tao. Dahil nga sa trolls. So kunyari, nagpa-post siya ng ganito, ang dami na yan, sunod-sunod na, share na. So maniniwala ka. Hindi na uso ngayon, sorry. Nalaos na. Alam na ang trolls. I see. So, Harry Roque may kinalaman sa Pogo. Ano po yung, kasi may bali-balita, ang main funding ng mga taong to is China. Yes, So yes. sila po ba talaga yung nagpa-fund nito? Kasi parang sabihin natin, maraming pera sa drugs, maraming pera sa smuggling. Pero syempre hindi naman din forever din yan. Kasi at a certain point, mayroon kang Duterte administration, ang face mo is anti-drugs, everything, anything illegal, ayaw ko yan. Yun yung nila. Syempre ang hirap gawin yun na ang totoong palang ginagawa is like opposite of it. So, ang nagpa-funding sa kanila is China. The whole time. Kasi di ba noon pa naman may Pogo. Noy pa lang may Pogo na eh. Pero, ang daming pumasok nung time na ng Digong. Hindi ginawa niya legal eh. Oo, ang dami nang pumasok. Talagang puro Chinese na. Sobra, pati may mga fake passport na nga. Minsan, iba Pilipino na eh. Ang nakalagay sa mga passports. So, sino gumawa niyan? Ikaw yung presidente that time. Totoo. Parang diba? Sino gumawa niyan? Alam naman ang gumawa niyan, si BBM. Di pa siya presidente. Wala kang narinig kay BBM eh. It made sense kasi in a way parang ang daming paano ba siya i-Tagalog yung irony? Ang weirdo nung paano nila ipinortray yung sarili nila sa totoong nangyayari. Oo. Bigyan kita ng sample. Katulad ng tariff. Sinakyan natin yan na kesyo kasi magiging mas mura yung bigas natin. Pero wag ka. Totoo. Oo. Diba? Pero wag ka. Ginawa niya yun para mag-import ang China ng bigas sa atin. Oo, kasi naging issue din yun before, di ba? Yun ang pangako nila. Yes, 7 pesos nga lang yung pangako niya. Oo. Pababain yung presyo, rice tarification para mas maraming import. Yes. Does it make sense? Kasi dapat nga mag-produce tayo ng marami. Ba't ka mag-import ng Pinayaman ni Duterte ang mga Chinese.
At nakinabang din siya, parang gano'n ang At lumalabas. oo naman, lahat yan siyempre may gibsong-gibsong na yan. Hmm, super pasabog talaga 'to. So lahat ng ginawa wait lang, pati rin yung mga projects, yung mga siyempre parang naisip ko ngayon tuloy, meron bang kinalaman 'to sa mga ano, sa mga proyekto niya, sa mga Yung mga bridge 'no, na yung bumagsak, yung mga ano 'to, yung mga bibilbil niya 'di ba? Ang dami oo. niyang Yung pabilbil-bil 'di ba? build niya, lahat yan sila nakinabang, China rin na nag-ano niyan, nagbigay ng mga nag-ano ng mga gamit diyan. Yung mga bakal, yung mga ganyan-ganyan. O ay may bumagsak na ngayong isa. Tapos ayaw At magsalita ni Mark ano? Mark 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 Villar. Villar. Mark Villar. Hmm. So nakikita natin ngayon yung parang ano, yung parang link nilang lahat, parang gano'n, may kinalaman. Yes. Para talaga silang malaking triad 'no? Talagang triad na malaki. Sindikato sila. Mm. So, paano ito? Hmm, so tama talaga si Trillanes. Ang problema lang kay Tama siya. Trillanes, Tama kulang siya. siya ng mali yung presentation niya ng dokumento niya. Na ang Saka galing ano, ah, hindi siya sinuportahan ng ibang senador kasi nga siyempre Duterte yung nakaupo, Duterte yung kakalabanin mo. Siyempre alam mo yung mga senador, ganyan-ganyan, baligtad dito, baligtad ganyan. Okay. to. Hindi siya sinuportahan, pero actually totoo siya. So meron tayong tumatakbong senador na mamamatay tao, which is alam na hindi na tayo dapat lumayo pa para alam naman na natin kung sino yung mga yan. Tapos parang hindi ng parang, sindikato yun yung lumalabas, sindikato talaga 'tong Sindikato pamilya. sila. Kaya pala talaga na so kasi ang sa legislative hearing, parang ang lumalabas dun is that naging front lang ginamit nila ang gobyerno para palaguin yung negosyo nila. Hindi Yes. tumulong para self-benefit, self-interest. Yes, yes. Saka ano, eme-emeng talagang kunyari maraming projects, naging 10 years yung passport, yung lisensya, gano'n ganyan, para makuha nila yung loob ng mga OFW sa passport, sa transportation naman yung lisensya. Hindi naman lahat yan siyang nagplano, eh. Hmm. Congress ang may ano niyan, project niyan. Pumirma lang siya. Madam, meron po ba kayong alam kung bakit galit na galit si Sara kay ano, kay speaker? Kasi na-booking ni speaker yung plano nila. Yun lang yun? Ang babaw niya, no? Yung ano, yung Gloria formula. Gloria formula na pilit pa After rin 2 niya years, pababagsakin si BBM. hanggang ngayon ginagawa Oh, pa rin. na-booking ni speaker, nagsumbong sa kanya yung mga congressman. Naalala ko parang nakwento rin sa akin yan na parang Mm. supposedly Aminin mo, tahimik si yung Gloria ngayon. ilang beses na rin siya kasi nasabun dun Oh, ba't hindi siya ngayon nagsasalita? supposedly siya yung master. Di ko naman pwedeng sabing mastermind pero meron siyang kinalaman sa mga nangyayari Ganito dito. kasi yan, ang mali nila, tao din ni Gloria si speaker dati. Tao Mm. ni Gloria si Saldico. Mm. So alam nila galawan ni Gloria. Mm. At alam Ayan. Di na-booking. so hindi smart move yung ginawa nila. So alam mo, they thought that they could do another era Estrada, but unfortunately hindi laban nyo ngayon. Hindi nyo kayang gawin yan ngayon. Yes. Kita mo, ilang beses silang nag-attempt ng EDSA na yan, ng Mm. mga people's power, chururut-chururut. Lumabas ba tao? Hindi. Hindi lumabas ng mga tao kasi unang-una, Sara, makinig ka. Kung sikat ka man, sa Davao lang. Wala ka pang nagagawa sa bansa para maging presidente ka. Ano ba nagagawa mo? Totoo. Mag-attend po ng ng burial, ganyan. 'Di ba?
wala pa siyang nagagawa. Yun yung lagi kong tinatanong na walang makapag-comment na sumagot. Ano na bang nagawa ni Sara Duterte para protektahan nyo? Totoo. Papapatanong ka talaga kasi lagi na lang binabanggit ngayon ng mga DDS like, survey. Ang taas ng survey ni Madam. Uy, buti pa si Madam, ay si VP nasa liblib na lugar. Pinupuntahan. Parang hindi mo naman trabaho yan eh. Hindi naman yun Mm-mm. Hindi na Miss siya Pebbles, nagtatrabaho singit po ngayon. ako. Si Mama Bear po pala 'to. Singit po ako. Kasi simula na lumabas ka sa TRICOM, parang ikaw talaga yung isang piece ng ebidensya na nagko-connect sa China at saka dito sa mga nangyayari sa local politics with Duterte. So nung marami ka ng ine-expose, talagang eto na 'to kasi ang hirap talaga i-pin down na yung mga troll army ng Duterte, related doon nga sa China. So Mm-mm. so ito nga, Andanar is there. yes po, kasi sinabi niya rin ni, yung anak po ni Enrile na Mm. si Andanar nga ang isa sa mga taong 'yan. Pero mahirap talaga i-connect. Kaya now na nagsasalita ka tungkol dito, talagang nakakagulat na, malaman na totoo nga talaga 'to. Kasi kami puro lang kami research, pero yung pinaka-actual wala talagang makapagsabi kung ano talaga yung pinakatotoo. And now you're exposing kaya, pini-pray ko din ang kaligtasan ninyo 'no. Pero gusto ko pong matutukan sana yung yung sa triad na napakadelikado kasi dito rin nagkaroon ng death threat si Trillanes, 'di ba? So hopefully wala naman dumagdag dun sa Sabi nga bulaklak na nila, pinadala sa inyo. ang tapang mo kasi 3 sindikato yung kinakalaban mo. Sabi ko, ay 3 Yun nga. ba? Sabi ko, Oo, baka mas marami pa. so parang lahat yun sama-sama sila dito lahat sa organisasyon sa mga smuggling. Mm. And then itong Bataan, port of entry talaga yan, eh, malapit lang yan sa China. Eh, Tapos noon pa ginagamit yan ni Gloria. yan Gamit na pa gamit yung ni Gloria ang Bataan. meron na kami ding na-post tungkol diyan na sabi nga galing 'to kina ano, kina Congressman, um, Luistro na nagsimula talaga yung mga pogo na yan kay Gloria. Pati yung mga deal ng ZTE deal sa telecommunication, sa kanya lahat yan at siya rin Mm. nagsimula ng mga pagbebenta ng lupa dito sa Pampanga na naging pogo. Ang Mm. alarming lang kasi din nito yung mga pogo sites na 'to malapit sa mga bases. So, sa inyong pagkakaalam po ba, na napakarami at komplikadong situation ngayon with the drugs, andiyan kina Congressman Pulong. Ano ba ang, pinaka-end game nila dito? Ngayon na sinasabi na mas malakas naman daw si BBM, ang sinasabi naman talking points ng mga Duterte, ng DDS, paano naging totoo 'yan, eh, mahina na nga si Duterte sinasabi niyo 'di ba? Hanggang ngayon po ba Ang mali kasi dito, mm, dapat talaga nung nanalong presidente si BBM, tinanggal lahat ng inupo ni Duterte. hindi Mabait po si kaya ano, BBM eh. hindi kaya inaano niya 'yun, tinitingnan niya talaga kung sino? 'Yun nga kasi Hindi, ang ang tanong din, eh, tawag ba't dito, ano, diyan eh, siya hindi agad naabuso eh. tinanggal? Naubuso siya eh. Ngayon na nalalaman niya na yung mga eksena, tinatanggal niya na. Kasi wala siyang masamang tinapay kay sa mga Duterte, sa totoo lang. Wala. Hindi Hindi po nga ba niya niya siguro minura eh. akalain na gano'n kalaki yung, partisipasyon ng mga Duterte sa mga bagay na 'to? 'Di Baka ba nagulat pinost ko din yan? lang siya. Na nakiusap si Duterte sa kanya na ibalato mo na sa Iba akin ng oo. pogo sa Michael Yang. Ang Parang sagot ni, sinabi rin ni niya ni Sara 'di ba? BBM sa kanya, ang sagot ni BBM sa kanya, ako ang presidente ngayon, ako Oo. magdidesisyon. Kaya nga po, ano naman kaya ang connection ni dating Pangulong Gloria sa Bataan kaya? Marami pa ring hawak si Gloria. So Marami tama pa rin lang siyang tao. din na tinanggal siya bilang head, bilang sa Kongreso. Kaya ngayon galit sila kay Yes. SMR. Yun talagang pinagsimulan nun, eh, kasi Yes. um, Oo. Ang deputy speaker. Kung hindi okey, gumalaw si Speaker Martin, wala na si nawala na. PBBM. Ang isa pa, eto haka-haka lang 'to pero sa tagal na naming nagdi-Discord na grupo, meron po doon isa na DDS po talaga siya. Sinabi niya malaki ang budget pagkaupo ni BBM tatanggalin siya ng isang grupo. All the while ang iniisip ko kakamping or dilawan. Pero ngayon sa mga nangyayari ngayon, DDS pala yun. I mean Duterte side pala yun. Pero yun, narinig ko lang 'to, eh. Alam ko marami nakarinig dito sa mga kagrupo ko. Meron po bang katotohanan yung narinig kong yon na
sa side ng mga Duterte ang papaalis din sa group ni BBM. Ang magpapaalis kay BBM is nasa side ni Duterte? Opo, hindi mga kakamping pala. Kasi 5 billion daw ang budget nila Yes, nasa para side ni mapaalis. Duterte. Yun, so ito na nga lahat. So thank you talaga kasi ikaw talaga yung pinaka-key na ito yung gusto kong mangyaring mga tanong sa Tricom, how to connect yung mga sinasabi ni na Jay Tarriela, ang sinasabi ng ibang congressman sa mga vlogger at saka sa China. And thank you talagang tingin ko kasi papunta na doon yung direction mo. Kaso nung time naman si Mark Lopez tinatanong, tapos may isang tinatanong na vlogger, sinabi niya na lang na fake news ako, opo, fake news ako. Para sa kanya napunta yung attention, hindi na doon sa tanong na anong ginawa ng mga grupong to sa China. Yun po. Okay, balik ko na po sa aming Yung ano nila yun di ba? Yung ano ba yun? Seminar sila, something. Oo, magkakasama sila. Oo, yun. Kasi Ano na doon na talaga papunta sila? yung tanong. Di ba, doon na po papunta yung tanong pero kinat ni Mark Lopez na opo, fake news ako. Para hindi lang maungkat yung seminar issue sa China. Ako naman, nung that time, hindi ko naman sila tinatanong dyan. Deadma ako dyan. Actually, sa Luwista naman ako talaga eh. Hindi naman ako talaga gumugrupo. Kasi alam ko yung pag may grupo-grupong ganyan, nag-aaway-away. Even nung BBM rally, hindi ko naman talaga kagrupo yung mga pinangalanan kong Ensaymada vloggers, di ba? Mm. Hindi ko sila kagrupo. Sa Luwista ako. Kasi kaibigan ko yung mag-asawa. Mm. Nakilala ko lang sila, pero hindi ko sila kagrupo. Hindi ako mahilig sa ganyan, yung grupo-grupo na ganyan. And one thing na alam kong hindi natigil, eto balik tayo sa droga, hindi natigil ang droga nung panahon ni Totoo yun. Duterte. Alam niyo kung Naman din. bakit? Dahil hindi Opo. natigil si Bruce. Oh. Teka lang po, medyo Yan ang naging sakit ni Bruce eh. Pinamatay niya yan eh. oo. Hindi kasi totoo naman din. Kasi kapag tinanggal mo, bakit meron pa rin till Mm. now? Hindi naman nakasuhan talaga yung mga yan eh. Parang Oo. pinakulong lang nila in 6 years, tapos pagbalik ng another administration ilalabas din yun kasi wala namang mga kaso eh. Like si De Lima, wala naman talaga siyang maikaso kasi walang ebidensya. So, ang Talaga? Kaya gagawin naman gusto nilang ko manalo si De Lima. opo. Gusto Ang ko gagawin naman manalo nila yan. is lumakas yung droga kasi wala ng Duterte. So, para mawala ang Duterte, ang droga, ibalik natin ulit si Sara sa pagka-presidente. Parang ganun yung concept ng kanilang gagawin eh. Ang eksena nila dyan na dumami ang droga dahil kay BBM, dahil nga hindi raw Yun po. mahigpit. Pero hindi. Sila nagtanim niyan. Palabas nila yan. Sa kanila pa Paano? rin galing ang droga hanggang ngayon. Pati rin yung tanimbala, binabalik din nila yung issue ng tanimbala. So, Diba? eto Pero po hindi na nila hindi na nila maluloko ang tao ngayon. Hindi na. bakit po hindi na masyadong na bibigyan ng what they call that? Parang nagka-news blackout about dun sa mga kumalat na videos ni Kitty Duterte na sabog siya. Walang kumukomento ang mga DDS dito eh. Hindi nila Parang pwedeng ganyan sila. Kahit alam nilang mali, pikit mata silang lahat. nakakaano naman kasi marami akong mga kaibigan din naman ng mga DDS na matalino pero ngayon nakikita ko nga yung mga post nila na Oo. talagang wala na talaga, parang hindi na nag-a-analyze or Hindi na walang sa bansa. Hindi na sa bansa ang pinaglalaban nila. Tao na. Which is mali. So sa tingin niyo, sa inyo pong personal na na tingin na yung drug war ba is just a cover up? Yung drug For some war is a business. Tama si Ako. Sorry po kung Ako pala. Tokhang is a business. Pinalabas lang nila yan, pinatay yung mga big drug lords para sa kanila kukuha. Para masabing ang conclusion is like parang para masolo monopolize nila monopolize na. yung negosyo. So, Yes. kukunin mo yung gobyerno, i-control mo siya, hinahamon ko gawa sila. ka ng programa. Ilabas nyo yung Tokhang list. Nang malaman Pero natin meron kung na po sino yan sa nabigyan ng Inquirer. pabor. Okay. Kasi ang sabi yung drug money, yan ang binabayad sa mga pulis para, 'di ba meron silang listahan na nakakota, yan ang binabayad sa mga pulis. Galing sa drug Chinese money. din na nagbigay niya.
Basta ilabas nila, matagal ko na yung hinahamon. Ilabas niyo yung tokhang list ng malaman natin kung sino yung nabigyan ng pabor. Miss Pebbles, before anything else, kasi napag-usapan natin si Hanilet, napag-usapan natin yung mga anak, and all of those, yung mga tao nakapalibot sa kanya. Ano po talagang main role ni Tigong sa lahat ng to? Siya may pakananang lahat ng to. So Siya yung yung pinaka-head talaga. Oo, siya. And kasama niya dito si Bongo. Si Sara po. Siyempre, kasama na. Sindikato nga sila eh. So, tawag po namin kay Duterte noon sa tatay na Duterte is Capo dei Capi. Ibig sabihin, boss of the bosses. So, Mm-mm. tama pala kami. Kasi, ang sabi noon, merong mas mataas kay former President No, Duterte. siya. Oh my God, nagkakaroon ako ng goosebumps kasi for the longest time, ito talaga yung aming sinesearch. Kaya lang mahirap magsalita nang wala naman kayong masyado talagang hawak na ebidensya. But you as a living testament na ito nga. Pero may nagtanong ito, ilagay ko na rin dito. Ano naman daw meron sa inyo para ikaw ang pagtiwalaan namin? Kaibigan din namin nagtanong. Ano ang meron daw sa inyo para ikaw naman pagtiwalaan namin? Wala. Nasa sayo na yan kung gusto niyo maniwala sa akin o hindi. Yan, At ano yan naman ang lagi. meron sa'yo para pagkatiwalaan kita at sagutin ko yung tanong mo. Tama din po. Opo. Hiram Actually, napaka-shady talaga, gusto ko yan. friend namin dito Diba? po yun. Kami, Sino ka ba? Para sagutin Tama ko po. yung tanong mo. Bakit hindi ka tumulad sa akin? Lumabas ka. Correct. Mag-research ka. Mag-isa. Actually po, yung mga nagsabi po din yan, sila na rin po yung natatag ng gobyerno kasi, diba? Wala akong dapat ipaliwanag sa inyo eh. Kasi naglalabas ako ng resibo. Unang-una, gumagalaw ako. Kahit buhay ko na yung kahit buhay ko na yung dito. Gumagalaw ako. Lalo ka na, Hari. Sabi ko sa'yo, hindi kita titigilan. Promise. Opo, kasi binabaliktad nila, ang tinatawag lang nila na binabayaran ka, kaya mo sinasabi yan. Ako, in my heart, I can say talaga na yung sinasabi mo ngayon, it's a point of realization. Ito yung katotohanan na sumampal sa'yo na hindi pala, ito yung pagkakilala ko sa grupo to sa At tama Duterte. na. Opo. Tama na. Dahil pag si Sara uli ang naupo, marami na namang mamamatay. Yan ang hindi ko maisip at matanggap na bakit nila pinagtatanggol ang isang mamamatay tao na ganun tayo ay kilalang bansa ng Kristiyano. Na mga madasalin, mga Katoliko. Pero pinagtatanggol nila yung mamamatay tao, no? Hindi po yata Kristiyano yung pinagtatanggol nila. So, Doon ako ibabalik ko dun nalulufa. sa nangyari po sa Congress. Di ba po, dumating po yung time na galit si VP Sara at tinitreat talaga ang ating Pangulo, kanyang asawa at saka si SMR. May alam po ba kayo tungkol sa assassination plans kay Sara na most probably ay sila rin mismo ang gumawa ng plano na yun at script? Yes! Ako nga una nagsabi dyan na scripted yan eh. Oh, Yes, sabi ni Madam Pebbles kanya. So, ayun. Before, actually, feeling ko, Madam, pwede pa tayo mag-part 2 dito. Yes, mag-part 2 So, tayo ulit. part 2 tayo dito. Magpapasabog muna ako ng mga eksena pa. pasabog Tapos, ka. nabasa nyo ba yung itim ang kulay ng Wedding Queen. Totoo, nakita ko yan. bumalik sa Kayo original na bahala na manghula Queen. kung sino sa dalawa. Oh my God. Grabe talaga yung mga pasabog na to. Maraming salamat po, Miss Marami Pebble. po. At para sa Maraming part 2 salamat na, sa lahat. Pasensya na kayo kung na-delay yung interviews hindi po, natin. Kasi Naintindihan po ang namin dami na ko pang talagang schedule. marami po talaga kayong engagement at ito. talaga dahil po natanggap ko yung message yung kahapon, pinagdadasal ko po kasi kahapon 'di ba? Na sana bigyan niyo po kami talaga ng time kasi gusto po talaga namin marinig. Nabitin kami sa TRICOM and hopefully po hindi po kayo masaktan dahil sa ginagawa ninyo. Opo. Hindi, lalaban ako. Promise. Laban. Totoo yan. So, alam mo yon, before tayo mag-end, sure po tayo, magkakaroon tayo ng part 2 dyan. At total nabanggit naman din ni Miss Pebbles ang Wedding Queen na nakaitim.
magli-leave tayo ng palaisipan. Pero syempre sa mga nakakaalam na rin din yan, hindi na tayo magtataka. Pero syempre, blind item kung blind item talaga tayo dito. At abangan natin yung mga iba pang pasabog ni Miss Pebbles Talakera. Follow nyo siya sa Facebook account niya. Miss Pebbles, ano pa ba yung account nyo? Pebbles Facebook. Talakera 2. Kasi yung 1 pinabagsak na nila eh. At yeah, grabe sila magpabagsak, no? Pebbles Talakera 2, o yun, ifa-follow ko na rin si si Oo, Madam tapos yung profile pic niya yung yung nanunumpa ako sa Congress. Totoo Yan. po yan. Meron po ba kayong YouTube? Hindi ako nagaganon kasi talaga ever since. Sige. So, follow nyo siya. Don't forget. So, Facebook siya, guys. So, tawag dito, yung si co-host ko, nawala na siya. Actually, kasi Si Mama Pasensya na po. Bear. meron Opo, siyang mga ginagawa. nagwo-work po kami actually Oo. ngayon. Gusto po talaga lang namin kayo makausap kasi ito po Ang talaga taray, fight ha? namin. Opo, fight Mm-mm. po talaga namin na itong disinformation malabanan at mailabas yung mga tamang information kasi talagang napakadaling i-control ng mga Pilipino. Sa Oo, konting kaya nga sinasabi sinasabi. ko sa mga nakakausap ko rin na huwag kayo naniniwala basta-basta sa social media at hindi ko rin Opo. sinasabi na maniwala kayo sa akin. Well, yung Pero sinabi po ninyo backed by evidence at saka kami po Mm. nag-research po kami bago ang lahat. Ayun. Sige po. Sobrang salamat po, Miss Pebbles, Thank sa you so ulitin much. po. Diyos ko, sana mas marami po pong pasabog at gusto ko pong tumambling ulit sa sunod na araw. Sana mabuksan na yung utak ay mata ng mga taong naniniwala sa kanila Totoo. na It's the right. binubudol lang kayo. Mm-mm. Yung So, pagiging Kristiyano nyo, pairalin nyo na hindi thou shall not kill. Opo. Ewan ko ba sa inyo?